Konnichiwa mga kalababo, kumusta kayo? Pumasok nga ngayon sa trabaho si Hapon mga kalababo, kaya kami lang dito ng mga biyanan ko. Gulat na gulat nga yung biyanan ko mga kalababo sa ulam ko, gatas na may kanin. Amoy kuhi? Kain na yan. Kinuwento ko nga sa kanya pag wala kaming ulam sa probinsya ay yung ulam namin kape o kaya toyo o kaya mantika o kaya asin. At sa mga oras na yan tanghali na nga yan si Lola hindi mapakali kaya ayan nagdamo-damo siya. Alam nyo pag andito yan si Lola nagdadamo talaga yan. Gustong-gusto niya magdamo sa labas. Habang nagdadamo nga yung tatlo sa labas, eto ako magluluto ako ng yakisoba ng tanghalian nila. Hindi naman sila maselan sa pagkain kaya kahit ano naman kinakain nila kaya naisipan ko na lang magluto ng yakisoba. Nakakatuwa nga yun silang paglutuan kasi kahit hindi masarap sabihin nila masarap. At syempre dahil ako ang magluluto ay nilagyan ko siya ng nira para may gulay. O di ba pala desisyon wala naman nira talaga ang yakisoba. Dahil kakain din kasi yung mga anak ko, kailangan may gulay para balance. Alam nyo ba, ang nira na gulay, napaka-healthy niyan, kaya lagi kaming may nira sa bahay. Naglalambing nga biyan ko kanina, gawa daw ako ng lumpiang Shanghai at magluto daw ako ng sopas. Alam nyo ba, favorite na favorite nila yon. Kaya mamaya pag uwi ng asawa ko, yayain ko siyang magkaimono para bumili ako ng ingredients at makakain sila ng lumpiang Shanghai at sopas. Dadamihan ko na nga din yung paggawa ng lumpiang Shanghai kasi favorite din yun ng kapatid ng asawa ko at kapatid ni mama para may uwi nila sa Kumamoto. Mga ilang araw na nga lang ay uwi na sila dahil si mama ay may pasok na sa trabaho. Mag-iiyakan na naman yan yung mga apo niya kasi pauwi na sila, ayaw nga nilang umuwi, wala naman silang magagawa kasi may trabaho pa si mama. At saka si Lola kasi ay doon na siya nasanay sa probinsya nila dahil nagtatanim-tanim nga din si Lola doon. Pero paminsan-minsan umuwi din kami sa Kumamoto para makasama namin yung kapatid ng asawa ko, yung papa niya, tapos yung ibang kamag-anak nila. Madalas talaga sila mama ang pumupunta dito, kasama niya lagi si Lola, silang dalawa. Minsan sa isang taon, 2 beses sila pumupunta. Pag kailangan nga namin ng tulong tulad nung nakaraan, ng anak ako kay Rika, yung biyanan ko, laging andayan, maglilibyan sa trabaho para makapunta dito. Siya yung magbabantay sa mga bata, siya yung mag-aalaga. Nung nanganak ako kay Rika, siya yung nag-alaga sa amin ng 2 buwan. Tapos nung nanganak din ako kay Kai, kung siya din yung kasama ko mga mari, kaya hindi talaga ako nai-stress dahil nga grabe yung sakripisyo ng mga biyanan ko pagdating sa amin. Dahil wala nga akong maisip na merienda namin, kaya eto nagluto na lang ako ng french fries. Tapos si Lola busy siya gumawa ng side dish. Believe talaga ako pag si Lola ang gumawa, napakasarap, napakasimple lang pero napakasarap. Ewan ko ba, may magic yata yung kamay niya. Kahit gayahin ni mama yung ginagawa niya o niluluto niya, hindi makuha ni mama yung lasa. Napakasarap din magluto niyan ni Lola mga kalababo. Favorite ng asawa ko ang luto ni Lola. Kasi mahilig din magluto si Lola pero sa ngayon kasi hindi na siya masyadong pinagluluto dahil mabilis na nga din siya mapagod. Alam nyo ba yung memory ni Lola? Grabe, nakakabilib. Alam niya kung ilang kilo nung pinanganak yung asawa ko, kung kailan naglakad, kailan nagkangipin. Diyos ko, ako nasa 30 pa lang, nalilito na ako kung kailan yung birthday nila. Nung mga bata kasi daw sila mga kalababo, yung mga apo niya, lalo na yung asawa ko, makalola at makalolo. Kaya nung namatay yung lolo ng asawa ko, grabe daw ang iyak ng asawa ko mga kalababo kasi nga makalolo at makalola siya. Sabi nga ni Lola mga kalababo, parang nakikita niya daw yung sarili niya sa akin at yung apo niya sa asawa niya kasi sobrang close, sobrang mahal nila yung isa't isa. At ayun lang mga kalababo, matane!